Ang kwento ay nagsisimula kay Chan, isang milyonaryong CEO, at ang kanyang asawa na si Yuln, na laging nagtatalo. Si Chan ay isang napakaposesibong lalaki, at madalas ipaalala kay Yuln na pinakasalan niya ito dahil sa mga banta ng kanyang lolo. Nalalaman natin na si Chan, ilang taon na ang nakalilipas, ay nagkaroon ng relasyon sa kalahating kapatid ni Yuln. Inaakusahan niya si Yuln na planado ang lahat upang pilitin siyang magpakasal sa kanya. Kung hindi dahil dito, masaya na sana siyang kasal sa nakababatang kapatid ni Yuln na si Ji. Matagal nang umiibig si Yuln kay Chan mula pa noong bata pa siya. Ngunit ngayon, pagod na siya sa emosyonal at pisikal na pang-aabuso ni Chan at humihiling ng diborsyo. Ito ay mabuting balita para kay Chan dahil plano niyang makasama si pagkatapos ng diborsyo. Ang patuloy na pagtatalo ni Chan at Yuln ay lumilikha ng isang kapaligirang puno ng hinanakit at hindi na ibigay na pagmamahal. Ang kanilang mga desisyon ay malalim na apektado ng kanilang nakaraan at mga hindi natutupad na hangarin. Si Yuln, sa kabila ng kanyang pagmamahal kay Chan, ay nagpapasya na unahin ang kanyang emosyonal na kagalingan at maghanap ng bagong yugto para sa personal na pag-unlad. Sa kabilang banda, si Chan ay nakakulong sa paghahanap ng inaakala niyang kaligayahan, hindi napapansin ang pinsalang idinudulot niya kay Yuln. Pinag-usapan ni Yuln ang kanyang kasal sa isang kaibigan, at sa kanilang pag-uusap, nalaman natin na naniniwala si Chan na sinadya ni Yuln ang isang insidente sa isang hotel 2 taon na ang nakalilipas. Sa insidenteng yon, sila ay hinarap ng mga reporter na nagtatanong kung sila ba ay magpapakasal dahil magdamag silang magkasama. Napilitan si Chan na magsabi ng kung hindi ay maaapektuhan ang reputasyon ng kanyang pamilya. Dahil dito, patuloy niyang inaakusahan si Yuln na minanipula siya upang magpakasal. Bukod dito, laging ipinapaalala ni Chan na umiibig si Yuln sa kanya, na higit na nagpapalakas ng kanyang paniniwala na planado ang lahat. Ngunit nang bumisita si Yuln sa bahay ng kanyang mga magulang, natuklasan niya ang katotohanan. Lumalabas na ang kanyang kalahating kapatid ang nagplano ng lahat sa hotel, kasama ang mga reporter, upang makuha ang bahagi ng mga ari-arian ng kanilang yumaong ina na naiwan sa testamento. Ngayon, nais din nitong sirain ang kasal nila ni Chan. Nagulat si Yuln dahil hindi niya inaasahan na ang sarili niyang pamilya ay gagawa ng ganitong kalayo upang wasakin ang kanyang buhay. Sa pagkabigla, umakyat siya sa rooftop ng gusali. Ang lalaking minamahal niya ay hindi siya pinapansin at ang kanyang pamilya ay pinagtatangka ang ibiin siya. Nagtanong siya kung may halaga pa ba ang kanyang buhay. Biglang tumawag si Chan, nagtatanong tungkol sa mga papeles ng diborsyo. Sa marinig ang boses nito, nagpasya si Yuln na huwag nang magdiborsyo at nangakong maghihiganti sa kanyang kalahating kapatid. Hindi niya kailanman papayagang maagaw nito ang kanyang asawa. Ang twist na ito ay nagdala ng emosyonal na tensyon at labanan ng kapangyarihan sa pamilya. Ang pagtataksil ng kanyang kalahating kapatid ay nagdagdag ng lalim sa kwento, ginawang isang matatag at mapaghiganting tao si Yuln mula sa pagiging isang pinahihirapang asawa. Pagkatapos nito, tumawag si Chan kay upang anyayahan ito sa hapunan upang ipagdiwang ang kanyang karawan. Gayon din nagpadala siya ng mensahe kay Yuln upang pumunta sa parehong lugar. Dumating si Yuln sa lugar at nakita niya si Chan at ang kanyang kalahating kapatid na nag-enjoy sa isang romantikong hapunan. Sa galit, sinabi ni Yuln kay na dapat itong mahiya dahil alam niyang ninakaw nito ang lahat ng kanyang ari-arian. Sumigaw siya, tinatanong kung ano ang ginagawa nito. Sinabi ni Yuln na natupad na ang hiling ni dahil malinaw na inimbitahan siya nito upang galitin siya. Pinilit ni Chan si Yuln na humingi ng tawad, ngunit nang tumanggi ito, hinila siya nito palabas patungo sa kotse at pinaandar ng mabilis. Lumikha ito ng mas matinding komplikasyon sa pagitan ng mga pangunahing tauhan. Ang pagmamanipula niya ang galit ni Yuln, at ang agresyon ni Chan ay nagdulot ng isang eksplosibong sitwasyon na maaaring humantong sa dramatikong paghaharap. Nataranta si Yuln, iniisip na magka-crash sila, ngunit huminto si Chan sa sasakyan at sinimulang halikan siya ng pilit. Galit na sinabi ni Yuln na dapat na lamang itong sumama sa babaeng mahal nito sa halip na pahirapan siya. Biglang nakatanggap ng tawag si Chan. Itinulak niya si Yuln palabas ng kotse at nagmadaling pumunta sa ospital, kung saan nalaman niyang umuwi si inang umiiyak at nagkulong sa kanyang silid. Doon, natagpuan siyang walang malay. Sinabi ng ama niya na siya ring ama ni Yuln, na hindi dapat maging mahigpit si Chan kay dahil muntik na itong mawala ng buhay habang iniligtas si Chan noong nagkaroon ng lindol. Samantala, natuklasan ni Yuln na siya ay buntis. Sandali niyang naisip na palakihin ang bata ng mag-isa nang walang tulong ni Chan. Ngunit dahil lumaki siya sa isang kapaligirang walang pagmamahal mula sa pamilya, ayaw niyang maranasan ng kanyang anak ang parehong sitwasyon. Kaya't naghanda siya ng isang eksena upang sabihin kay Chan ang malaking balita.
Gayunpaman, nang tawagan niya ito, sinabi ni Chan na nasa ospital siya. Ngunit alam ng bida na nagsisinungaling ito upang makakuha ng atensyon. Makalipas ang ilang sandali, dumating siya sa bahay, ngunit sinabi nito na bumalik lamang siya upang magpalit ng damit. Sinabi ni Yul na may mahalaga siyang balita, ngunit wala siyang pakialam. Nagmakaawa siya na manatili si Chan dahil napakahalaga ng balitang sasabihin niya. Ngunit nang makapagpalit na si Chan, agad siyang umalis. Ang sandaling ito ay nagmarka ng buhay ni Yul. Ang kanyang pagkakatuklas sa pagbubuntis at ang kawalang interes ni Chan ay nagtulak sa kanya na gumawa ng mga mapagpasyang hakbang tungkol sa kanyang hinaharap. Dapat niyang piliin kung magpapatuloy sa isang independenteng buhay para sa kanya at sa kanyang anak o ipagpatuloy ang laban para sa atensyon ni Chan. Nagpasya siyang pumunta sa ospital. Doon, sa isang pagkakataon, nakasalubong niya si Deardan na matagal nang umiibig sa kanya. Sa pagmamadali, sinabi niyang makikipag-ugnayan siya dito sa ibang araw. Sa kanyang pagmamadali, dumiretso siya sa silid ni Chan. Naroon ang kanyang ama at madrasta. Sinabi niya kay Chan na bumalik na sa bahay dahil maraming tao ang mag-aalaga kay Yi. Ngunit tumanggi si Chan at ipinaalala na kapag na-finalize na ang diborsyo, papakasalan niya si Yi. Pagod na sa lahat, sinabi ni Yul na nagkukunwari lamang si Yi. Bigla siyang sinampal ng kanyang ama na nagsabing hindi niya ito itinuturing na anak. Sa puntong iyon, napagtanto ni Yul na ang sarili niyang pamilya ang kanyang kaaway. Ibinunyag niya kay Chan na sila ang may kasalanan sa eskandalong nangyari 2 taon na ang nakalipas. Lumabas na ang biolohikal na ina ni Yul ay laging alam ang malalim na pagmamahal ng kanyang anak kay Chan. Kaya't bago siya pumanaw, iniwan niya sa kanyang testamento na kung mananatiling kasal si Yul kay Chan sa loob ng 2 taon, ang kanyang mga ari-arian ay otomatikong ililipat kay Yi. Inakala ng kanyang ina na sa loob ng 2 taon, magkakaroon sila ng mga anak, at dahil dito ay hindi sila maghihiwalay. Dagdag pa rito, sigurado siyang magiging ligtas at maginhawa si Yul. Ngunit wala sa mga ito ang nangyari dahil inibig ni Chan si Yi. Dahil dito, si Yi at ang kanyang madrasta ay nagplano ng patibong kay Chan sa silid ng hotel na pumilit sa kanya na magpakasal kay Yul. Ngayon, pagkatapos ng 2 taon ng kasal, nagawa na ni Yi na maipasa sa kanyang pangalan ang lahat ng mga ari-arian. Bukod pa rito, ginagawa niya ang lahat upang sila ay magdiborsyo, na nag-iiwan kay Yul na walang-wala. Ipinakita dito na si Yi ay isang mapanlinlang at ambisyosong tao, handang ipagkanulo ang sariling kalahating kapatid upang makuha ang kapangyarihan at kayamanan. Ang kakayahan niyang manipulahin si Chan at gamitin ito para sa sariling kapakinabangan ay nagpapakita ng kanyang malamig at walang konsensyang pagkatao. Ngayon, sa wakas ay nalaman ni Chan ang mapait na katotohanan. Si Yi, ang babaeng minahal niya, at ang kanyang mga malupit na magulang, ay nagtagumpay sa panloloko sa kanya. Biglang nagsimulang magdugo si Yul. Nag-aalala si Chan at tinanong kung ano ang nangyayari, ngunit sa sakit, hawak-hawak niya ang kanyang tiyan. Agad siyang dinala ni Dan sa emergency room. Alam ni Dan ang relasyon sa pagitan ni Chan at Yul at sinabi niyang kung mananatili si Yul kay Chan, nasa panganib ang kanyang buhay. Di nagtagal, naging kritikal ang kalagayan ni Yul at kinailangan niyang sumailalim sa isang operasyon. Ngunit bago mawalan ng malay, sinabi niya kay Dan na iligtas ang kanyang sanggol. Habang ginagamot siya, pinanood ni Chan ang kanyang mga kamay na puno ng dugo at sinisi ang sarili. Ang bigat ng sitwasyon ay magtutulak kay Yul na gumawa ng mapagpasyang mga hakbang para sa kanyang kinabukasan, habang para kay Chan, maaari itong maging isang pagkakataon upang magbago. Ngunit posible rin na ang insidenteng ito ay mas lalong magpalalim sa pagitan nilang dalawa. Tinawag si Chan upang pumirma sa mga dokumento at sinabing kailangan ni Yul ng transfusion, ngunit napakabihira ng kanyang uri ng dugo. Agad siyang pumirma, sinasabing gagawin niya ang anumang bagay upang mailigtas si Yul. Sa sandaling yon, dumating ang ina ni Yi. Ngunit sawang-sawa na si Chan sa kanilang mga kasinungalingan at nangako na maghihiganti sa panlolokong ginawa sa kanya. Dumating si Yi at sinabi na siya at si Yul ay may parehong uri ng dugo. Handa siyang magbigay ng dugo upang mailigtas si Yul. Ngunit may kondisyon, kailangang makipagdiborsyo si Chan at magpakasal sa kanya. Sa desperasyon, pumayag si Chan. Nagkamalay si Yul, ngunit sinabi niya sa kanya na may kasamang masamang hangarin na hindi nila nailigtas ang kanyang sanggol. Nawasak si Yul sa balitang ito. Dumating si Dan at hinarap si Yi sa pagsisinungaling. Sa katunayan, kambalang ipinagbuntis ni Yul, ngunit isa lamang sa mga sanggol ang nailigtas. Nakiusap si Yul kay Dan na iligtas siya mula sa kanyang malupit na pamilya. Ayaw na niyang manatili sa parehong lungsod kasama nila, at ayaw na rin niyang makita sila kailanman. Nangako si Dan na dadalhin siya sa malayong lugar. Ang pag-ikot na ito sa kwento ay nagpakita ng katatagan ni Yul.
Ang kanyang kagustuhang mabuhay at protektahan ang kanyang anak ay nagiging liwanag sa gitna ng dilim. Bukod dito, ang desisyon niyang tumakas ay nagsasaad ng isang bagong simula, malayo sa kontrol at manipulasyon na naranasan niya sa kanyang buhay. Pagkalipas ng ilang buwan, nag-hire si Chan ng isang team para hanapin siya dahil nawala siya ng walang paalam. Nagsimula niyang maramdaman ang kawalan ni Yuln at naalala ang paraan ng kanyang pagluluto. Lumipas ang 2 taon. Binisita ni Chan ang bahay ng kanyang lolo at iniulat ang sitwasyong pinansyal ng kumpanya. Tinanong ng lolo kung ano ang mga plano niya ngayong diborsyado na siya. Sinabi ni Chan na kaya niyang pamahalaan ang sarili niyang buhay. Ngunit binanggit ng lolo na bumagsak ang halaga ng mga shares mula nang maghiwalay sila at nag-aalala dahil wala siyang anak na magmamana ng negosyo. Ngunit walang pakialam si Chan. Mas interesado siyang hanapin si Yuln at nagpaalam na hanapin ang solusyon. Naalala niya na si Yuln ay madalas bumisita sa hardin kung saan nakalagay ang abo ng kanyang ina. Pagdating niya, natagpuan niya ang isang kahon na puno ng mga sulat. Isinusulat ni Yuln ang mga ito sa kanyang ina buwan-buwan kahit pagkatapos ng kanyang kamatayan. Sa mga sulat, binanggit niya kung paano siya na in love kay Chan. Inilarawan din niya ang tungkol sa lindol kung saan iniligtas niya si Chan mula sa mga guho. Gayunpaman, nang siya ay magkamalay, pinaniwala siya ng kanyang madrasta na si Yi ang nagligtas sa kanya, dahilan upang magsimula siyang makipagrelasyon kay Yi. Labis na nagsisi si Chan sa lahat ng kasamaan na ginawa niya. Sinabi niya sa kanyang kaibigan na gamitin ang lahat ng mapagkukunan upang mahanap si Yuln. Ang nilalaman ng mga sulat ay naglantad ng katotohanan sa likod ng mga panlilinlang ni Yi at ng kanyang madrasta, na pinilit si Chan na harapin ang kanyang nakaraan at mga pagkakamali, na maaaring magtakda ng direksyon ng kanilang relasyon sa hinaharap. Pagkatapos ng mahabang paghahanap, sinabi ng kanyang kaibigan na si Yuln at si Dan ay lumipat sa ibang bansa at nagpalit sila ng mga pagkakakilanlan. Sa kanyang pagkabigla, natuklasan niyang mayroon siyang anak na 2 taong gulang. Ngunit sa isang ulat sa balita, nabanggit na si Yuln at ang kanyang anak ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Labis na nalungkot, nagtungo si Chan sa lugar upang magpaalam. Ngunit bigla, lumitaw si Yuln kasama ang bata. Hinarap siya ni Chan, tinatanong kung bakit siya umalis nang walang paalam. Sinabi ni Dan na dapat niyang tigilan na si Yuln at dapat siyang mahiya sa lahat ng ginawa niya. Nagkaroon ng komprontasyon. Nakiusap si Chan ng kapatawaran, ngunit sinuntok siya ni Dan at iniwan siya sa lupa. Hindi sumuko si Chan at muli siyang hinanap, nakiusap para sa isa pang pagkakataon. Bagamat patuloy na tinanggihan siya ni Yuln, nangako si Chan na nagbago na siya. Ipinangako niyang poprotektahan sila, at dahil mahal pa rin siya ni Yuln, napapayag siya. Samantala, nalaman na buhay pa si Yuln at nagbalikan sila ni Chan. Pumunta si Yi kay Dan sa ospital. Dito nalaman natin na may sabuatan sila. Planado nila ang lahat upang makuha ang kanilang mga mahal. Si Dan ang nagsinungaling tungkol sa pagkamatay ni Yuln upang tigilan siya ni Chan. Bukod dito, sinabi ni Yi kay Chan na namatay ang bata at ipinaalam ito sa lolo ni Chan upang sa gayon ay ma-pressure siya na magdiborsyo at magpakasal kay Yi dahil gusto ng matanda ng mga apo. Ang alyansa sa pagitan ni Yi at Dan ay nagpalala ng kwento na nagdulot ng kawalan ng tiwala at pagtataksil na naglagay sa ating mga bida sa isang mapanganib na sitwasyon. Sa mga sumunod na linggo, ginawa ni Chan ang lahat upang bumawi kay Yuln. Ginugol niya ang karamihan ng oras kasama siya, at unti-unti, naniwala si Yuln na nagbago na siya. Nalaman ng lolo ang tungkol sa bata at nagpasya siyang bisitahin sila. May hinala siyang apo niya ang bata dahil sinabi ni Yuln na anak ito ng ibang lalaki. Ngunit hindi kumbinsido ang matanda. Kumuha siya ng lihim na buhok ng bata at ipinadala ito para sa DNA test. Nang dumating ang mga resulta, nakumpirma niyang apo niya nga ang bata. Nang malaman ito ni Chan, hindi maipaliwanag ang kanyang kasiyahan at nangako siyang aalagaan ang mag-ina. Ngunit hindi tinanggap ni Yi ang balita ng maayos. Nabaliw siya at kinidnap ang bata. Si Yuln, Chan, at ang kanyang kaibigan ay nagtungo sa isang abandonadong warehouse kung saan itinatago ni Yi ang bata. Upang makuha ang atensyon ni Yi, nakiusap si Chan na pakawalan ang bata at nangakong lalayo. Sa likod, pumasok ang kaibigan at nagawang pigilan si Yi. Sa kabutihang palad, naibalik nila ang bata at inaresto ng pulisya si Yi. Sa huling eksena, muling inalok ni Chan si Yuln ng kasal. Nangako siyang magiging mabuting asawa at mapagmahal na ama. Masaya si Yuln na tinanggap ito habang umiiyak.